Hello guys, Lloyd here of CLD Digitals again. So for today, pag-usapan naman natin how does e-commerce work, no? Maaring yung ilan sa inyo na mga existing clients namin, alam na to, pero may mga hindi pa rin alam na kailangan marinig ito. So ito yung pinaka-flow, no, ng e-commerce dito sa Philippines. And if you understand this, you can actually repeat the process if ever we fail. So, ready na ba kayo? Again, the topic for today is how does e-commerce work? So here, and then let's present. Can you see my board? Okay. So how does e-commerce work? So first part would be, kailangan natin okay, product research. Oops, wait lang ha, lalakihan ko lang. Oh, ano, ano. Okay. Yan, so product research, guys. Very important. And that's why there's a process sa ginawa namin sa inyo na we ask you 20 questions, right? And then we're asking for an offer because we have to do product research. Although some of you have mga produkto, pero at least maintindihan ninyo na kailangan po mag-research pa din po kayo ng mga bagong produkto sa mga susunod. When you do product research, guys, you have to find potential winning products consistently. Again ha, yung word dito tandaan, consistently. Ganyan ka-importante yan. No, ibig sabihin, hanggat maaari, lalo na kung kayo ay may produkto tapos feeling nyo hindi na siya nag-work, kailangan nagpo-product research kayo. Sa e-commerce, it's all about the product, guys. Yes, there will be different type of contents that we will be doing, but then again, malaki ang factor kung itong produkto na to ay winning or hindi. Okay? On top of their research, you also have to create a irresistible offer. Ibig sabihin nito, yung produkto natin, okay, may produkto ka man o wala, may existing or gagawa pa lang or maghahanap pa lang, kailangan nyo maintindihan na kailangan nyo mag-create ng irresistible offer. Hindi ibig sabihin na RTW, short lang, damit-damit lang, yun na yun. Hindi. Kailangan pag sabi mong offer, yung tipong pag binili nila, sulit, yung tipong pag sabi mong irresistible offer, yung tipong kapag pag binili nila, feeling nila, talagang pangmayaman to ha, pero ang mura ko lang nabili. Yun. That's a perfect irresistible offer. So, kung kayo ay bago pa lang sa amin at may produkto kayo, magkikreate po tayo ng irresistible offer about it. Is that clear? So, let's move on. So, once you were able to find your irresistible offer now let's talk about creating naman your tindahan or Facebook page. Of course, once you're able to do research may process din tayo ng pag-research ha. So, mga susunod na mga videos na to, gagawin natin yan. You also have to create Facebook page. Some of you here has Facebook page na, pero sa mga wala pa, okay, reach out nyo na kami para maturuan namin kayo kung paano mag-create ng Facebook page. Kumbaga, itong Facebook page nyo na to, guys, okay, itong Facebook page nyo na to, gagawin natin siyang niche page. Okay? Ibig sabihin ng niche page, kung ano yung relevant na produkto or kung ano yung produkto na yun yung nasa page lang. Hindi natin pwedeng gawin parang divisoria. Okay? It has to be per product or per industry. Depende kung tawag nito. Depende kung anong klase yon, but then again, kailangan specific yung magiging page natin. Tawag sa Facebook page usually sa e-commerce ay landing page. Okay? Yan yun. Tapos, sa loob ng Facebook page, tuturuan namin kayo kung paano mag-create ng mga credible and catchy creatives and content. Gusto niyo yun? Okay, may process din yan. Hindi yan basta-basta. Pero ang point here is that you have to understand the science of creating creatives and content. So, may science yan and art din yan. So, marami tayong process na gagawin dyan ha. Hindi yan basta-basta. O may produkto ka na, may tindahan ka pa, okay? Siyempre, aayusin natin yung page mo. Siyempre, kailangan na natin i-broadcast sa mundo. Diba? Na meron kang produktong ganyan. At dyan sa tindahan mo sa Facebook page. Gagamit naman tayo ng Facebook ads. Si Facebook ads, ito yung magpo-broadcast that you are existing. Okay?
that you are having that kind of product for them. Pero sa Facebook ads, ang kagandahan nito, dito natin ginagawa yung right targeting and traffic. Ibig sabihin, di ba? Doon sa 20 questions na gagawin natin, ang na ginawa natin, okay, technically, ang mangyayari po nito, okay, matutulungan tayo nito para malaman kung sino ang target market na paparinggan or papakitaan natin ng mga produkto natin. Okay? Para yung tamang tao or tamang traffic or tamang visitor na pumunta sa page natin ay mas targeted. O, di ba? May produkto ka na, may page ka pa, at gagamit tayo ng Facebook ads. So, step by step yan ha. And then, kapag gumamit ka ng Facebook ads, syempre, may papasok na orders. Tama? Papasok na orders na yun na. Kapag may pumasok na order, kailangan maintindihan natin na dapat dumaan ito sa tamang order management system. Some of you here, meron ng mga order management system na ginagamit, pero I highly recommend to use Pancake. So, ituturo din po namin yan sa inyo eventually. Okay? So, any order management para at least pag na-capture, alam nyo kung magkano benta ninyo, kung anong produkto yung malakas at mahina. Yan. So, ganun yung magiging flow natin. On top of it, syempre, kapag nakatanggap ka na ng orders, mapiprint mo yung waybill, di magpapak ka na ng orders, right? And then, pagkapak mo ng orders, ang mangyayari po nito, pipick upin na yan ng mga courier. Ang mga usual courier dito sa market natin, walang iba kung hindi si JNT, si Flash, okay, si Ninja Van, si LBC, si Felix, at si YTO. Baka may mga alam pa kayo? You can also tell me. Okay? Once na na-pick up na ni courier, ang mangyayari, i-deliver ni courier yan at i-collecta nila yung payment. O, diba? Kapag na-deliver na nila, i-collect nila yan kasi cash on delivery usually. Pero good thing kapag nakapaggawa tayo ng payment first or half payment or may down payment. And then once they were able to collect the payment, of course, itong mga courier na to, i-remit nila ng tama yan sa mga accounts ninyo. Tandaan, sa e-commerce, usually, it will take around mga 2 to 3 weeks after delivery na maibalik sa iyo ang pera. So, kailangan may pampaikot tayo ha. So, pag napalago natin to, alam niyo na, kailangan may puhunan. Pero but then again, i-remit naman yan sa inyo eventually. And then, para ma-make sure natin na tama at kompleto or sakto ang binigay sa atin ng mga courier, we have to do administrative tasks wherein tuturo din namin to sa inyo. We're in doing accounting and inventory so that we will be able to improve the cash flow. So, that's how e-commerce work. Yan ang mga gagawin natin sa susunod na 2 months. Okay? Pero most likely, ang dito, ang pinakamatrabaho or talagang nandito ang pinakamadugo, ito dapat ang pinakaseryosohin natin all throughout. And that is actually building our Facebook page. Not Facebook ads, okay? But building our Facebook page in order to create consistent creatives and content. Okay? Tandaan niyo na, yan ang pinakamahirap. Yan ang i-build natin along the way. Now, my question for you that you have to answer, kapag sinend ko to, kailangan mag-answer kayo kasi babantayan namin if naiintindihan ninyo. My question for you is that, ano yung dapat na consistent na ginagawa ng isang e-commerce practitioner? May produkto ka man or wala ngayon, ano dapat yung hindi mo ini-stop na gawin mula sa process na yan? Consistently. Okay? So, please answer it via chat kung naintindihan po natin as an assignment. Again, my name is Coach Lloyd of CLD Digitals and welcome to our family. Good luck!